Alright. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. At tayo po ay patuloy na magkakaroon ng live. And of course, ang atin pong topic ay hindi ho natin tinatantanan ang pag-aaral patungkol po sa outer darkness. And so tayo po ay nagpapasalamat sapagkat may mga mananampalataya na interesado dito po sa pag-aaral na ito. Kasi napakahalaga po nito, mga kapatid. So babalikan po natin ang ating teksto sa Proverbs 7 verse 27 at isasabay po natin basahin ang Revelation 20 verse 11 to 15. Nais ko pong i-emphasize na hell is a temporary place of torment. The lake of fire is eternal punishment of the wicked. So yun po ang pagkakaiba ng hell sa lake of fire. At ang impyerno po ay nahahati sa 3 chambers. Samantalang ang lake of fire ay wala pong chambers. Isa po yan sa dapat nating pagtuunan ng pansin kung tayo po ay seryoso na tumutuklas sa mga katotohanan ng banal na kasulatan. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, nag-a-upgrade na po ang lahat. Kung ikaw sa iyong pag-aaral sa salita ng Diyos ay hindi mo nalalaliman ang iyong pag-aaral and you are contented kung ano yung alam mo, maiiwanan ka ng panahon. Okay? And so, napakarami po ng mga katotohanan na dapat mong ma-discover sa salita ng Panginoon. And one of them ay ang katotohanan patungkol po sa outer darkness. Tayo po ay manalangin bago tayo magbasa ng teksto upang tayo po ay gabayan ng Panginoon. Let's go to Lord in prayer. Amang banal, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi sa kalakasan na inyong ipinagkaloob sa amin, sa mga kapatiran na meron pong allotted time upang manood ng broadcast na ito. Pinupuri ko po kayo, Panginoon, sapagkat tunay nga po na marami pang mga mananampalataya na interested na mag-aral po ng inyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang manguna, nawa ang banal na Espiritu ang siyang mag-guide po sa amin. Ang inyong mga salita po ay tunay nga na pinanggagalingan ng makalangit na kaalaman. Kayo po ang manguna ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So welcome po sa lahat ng ating mga viewers at taga-subaybay dito po sa ating live broadcast every 8:30 in the evening hanggang 9 p.m. Alam ko po na gabi na, but salamat sa inyo pong pagdalo sa oras na ito. Babasahin ko po ang Proverbs 7 verse 27. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death. So malinaw po sa verse 27, ito nga po ay mga advice ng nagsulat po ng Proverbs. At nabanggit po rito yung chambers of death. So plural po yung chambers. Kapag inaral mo in the Old Testament, ang Sheol or underworld ay nahahati po sa 3 chamber. Okay, yung unang chamber yun yung hell, Sheol translated to hell. Pangalawa naman ay Sheol translated to pit, which is the bottomless pit, the great gulf fix, or the hell for the fallen angels and Satan. And then paradise, Abraham's bosom, or grave, ang translation po ng Sheol na grave. Doon po yung mga sheep, doon po pumunta si David. Kaya sinabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Doon po napupunta sa underworld na translated to grave ang mga ligtas in the Old Testament. Kapag binasa nyo naman po ang Revelation chapter 20 verse 11 to 15, this is about the Great White Throne Judgment. At ito pong Great White Throne Judgment ay mangyayari after the second resurrection, the second and final resurrection. Pagkatapos na po ito ng 1,000 years
millennial kingdom. Ang millennial kingdom ay magtatapos po sa Gog and Magog according to Revelation 20 verse 7 to 10. So, puntahan po natin ang verse 11 ng Revelation 20 verse 11. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Okay? So, dyan po natin makikita na Great White Throne Judgment po ito, ang context niya. At kapag ilalagay mo ito sa eschatology, itong Great White Throne Judgment ay pagkatapos po ng Millennial Kingdom. Or, to be exact, pagkatapos po ng Gog and Magog, yung ending battle ng millennial reign of the Lord Jesus Christ. Pagdating po sa verse 13, okay, tingnan nyo po maigi ang Revelation 20:13. Ewan ko kung napapansin nyo po ito. And the sea gave up the dead which were in it. Ito na po yung second resurrection. And death and hell delivered up the dead which were in them. Yung salitang in them, nais ko pong pansinin po ninyo yan. And they were judged every man according to their works. Pag binalik po ninyo ang inyong pag-aaral sa verse 9 and 10, kahit na magsimula po kayo sa verse 1, ang bottomless pit na kung saan ikinulong si Satanas, according to verse 1 ng Revelation chapter 20, hanggang 3 ikinulong po siya dyan for 1,000 years. At nung natapos na po ang 1,000 years, siya po'y pinalabas sa verse 3. Nung pinalabas na po siya, pagdating po sa verse number 7, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Ayan po, pinalabas si Satanas. Nung nakalabas na po si Satanas, he will lead the Gog and Magog war. Okay? And shall go to deceive the nations which were in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is the son of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about in the beloved city, and fire came down from heaven out, and fire came down from God out of heaven, and devoured them. Masusunog po yung rebellious last batch ng rebellious children of the kingdom that set with Abraham, Isaac, and Jacob in the millennial kingdom. Ito yung last batch po nila. The devil, sila po ay mamamatay sa pag-ulan ng apoy. Yung devil na lumabas from the bottomless pit ay itatapon po sa lake of fire. Forever and ever na po siyang ito-torment doon. So maliwanag na yung bottomless pit na great gulf fix na kung saan ikinulong po si Satanas for 1,000 years kasabay ng millennial kingdom ay wala ng laman. Pero yung hell, impyerno na meron pong apoy ay meron pang laman. At yung outer darkness for the unprofitable servant ay may laman pa. Pagdating po sa verse 13, plural po yung partition na may laman. So verse 7 to 10, umalis na po, lumabas na si Satanas. So yung partition ng impyerno, dalawa na lang yung may laman. Pagdating po sa verse 13, if you are careful and kayo po ay nagmamatsyag sa mga terms ng singular and plural, makikita po ninyo. The sea gave up the dead which were in it, resurrection, and death and hell delivered up the dead which were in them. Lumalabas po sa verse 13 na yung dalawang partition ng impyerno or underworld ay meron pang occupants, at yung dalawang partition na ito po yung present doon sa Great White Throne Judgment. Tingnan po ninyo, delivered up the dead which were in them.
Hindi po sinabing which were in it. Singular. Them po yung sinabi. And they were judged, every man according to their works. So ito pong grupong ito ay ligtas, wala lang crown. Nakasulat po ito sa Book of Life. Ito pong grupo na ito ng rich man and the faithless children of the kingdom, the last batch, kasama nung mga namatay na 100 years inside the millennial kingdom, ay haharap po sa judgment na great white throne. Kaya pagdating po sa verse 14, wala nang laman yung entire na impyerno. The Gehenna, the Tartaro, and the Hades. Wala nang laman lahat ito. Itinapon po yung entire hell according to verse 14. And death, ito po yun, death, and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So itinapon lang ho ang impyerno at ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy nung ito'y wala ng laman. So the entire hell was cast into the lake of fire, at sinabi po ng verse 15, kasi dalawang grupo nga po yung present. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sa dalawang grupo, yung isa po galing sa empty paradise, na empty space and full darkness, the old and the former Abraham's bosom. Ito man, lugar ng rich man. Sino man sa dalawang grupong ito, whosoever, ang hindi nakasulat sa book of life, were cast into the lake of fire. So ito pong galing sa impyerno na may apoy, siguradong hindi po ito nakasulat sa book of life kasi hindi ligtas ang mga to. Pero itong galing po sa outer darkness ng mga ligtas, unprofitable servant, evil servant, wicked servant, slothful servant, unwise steward, mga coward soldiers, mga sheep na walang pinaglingkod, mga prodigal sons, sila po ay hindi pwedeng pumunta sa lake of fire kasi sila po ay nakasulat sa book of life. And so, itong grupong ito, sila po ang papahiran ang luha, papasok po sa eternity. Okay? So, I want you to consider this, that hell is a temporal place of torment. The lake of fire is eternal punishment for the wicked. Kaya hindi po pwede na sasabihin mo na ang lake of fire yan ang outer darkness. Kasi ilalagay mo sa eternal punishment ang mga ligtas na walang reward. Okay? And that would be a big problem. Lalabas dyan sa katuruan na yan, kapag ang outer darkness mo ay lake of fire, lalabas na by works ang iyong kaligtasan. Ewan ko bakit tayo po ang pinagbibintangan na by works na ang kaligtasan natin. Hindi po. Kayo po na mga naniniwala na ang outer darkness ninyo ay lake of fire. Sa inyo po lumalabas yung salvation ninyo ay by works, lalong-lalo na doon sa mga nagsasabi na yung servant na may 5 talent, nakagain ng 5 talent dahil winork out niya, saved. Yung iba naman, 2 talents, winork out niya, nagkaroon ng 2 talents, saved daw yon. Pero yung 1 talent na hindi niya winork out yung talent na ipinagkatiwala sa unsaved daw yon. So ibig sabihin, pag hindi mo winork out yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, unsaved ka. Ibig sabihin ng kaligtasan mo is not by grace, is not through faith, but by obedience and by working out by works. Sino ngayon ang nagtuturo ng by works? 'Di ba lumalabas na kayo? Kapag pinalabas ninyo na ang outer darkness ay lake of fire. Ang lake of fire, mga kapatid, mag-i-exist lang po ang lake of fire, mami-mention lang ito sa Bible, sa Battle of Armageddon. Mag-i-exist lang ito sa Gog and Magog. And then mag-i-exist din yung lake of fire after the second resurrection and forever. Okay?
So kung sasabihin mo na yung outer darkness ng Matthew 8, Matthew 22, and Matthew 25 ay lake of fire, paano mo yan ngayon i-reconcile? Gayong Matthew 25, tunay na servant yun ng Panginoong Hesus, sapagkat si Jesus Christ ay hindi pwedeng magkamali sa pag-a-identify sa kanyang servant, maliban na lang kung nagsisinungaling si Jesus Christ sa Matthew 25. And so, marami kang problema kung ganyan ang mindset mo. The entire hell shall be cast into the lake of fire, and the final occupants after the second resurrection will be those that are written in the book of life. Tandaan mo yan. Ang buong impyerno na may tatlong chambers, underworld na may tatlong chambers, sa Revelation 20 verse 14 ay itatapon yan doon sa dagat-dagatang apoy. And so hell is a place of torment, temporal place of torment. Its final destination is the lake of fire. In short, ang impyerno po, in the heart of the earth, ay hindi po siya yung lake of fire kasi itatapon pa siya sa lake of fire. Sana po mapanood nyo itong live na ito. Hell is a place of weeping and gnashing of teeth, and it has 3 divisions or chambers. Okay? Ang impyerno po ay lugar ng weeping and gnashing of teeth, at may 3 itong partitions. Isa po para sa mga unbeliever, faithless. Isa po para kay Satan and his demons, at isang underworld para sa mga ligtas. Ngayon, hell is not the final destination of its occupants. Hell is a temporary prison of the wicked. Wicked unbeliever, the wicked one and his angels, the wicked, slothful, unprofitable, evil servants. Wala pong apoy yung kabilang ito. Therefore, the hell mentioned in Luke 16 verse 19 to 23 is true. Totoo po na merong underworld para sa mga ligtas, Abraham's bosom. Para sa mga walang kaligtasan, rich man. Para sa Satanas at kanyang mga demons, bottomless pit, great gulf X. Ito po'y totoong kwento, sapagkat si Abraham ay hindi po parabola, si Lazarus ay hindi po parabola, at maliwanag sa story na yung rich man kakilala ni Abraham at ni Lazarus. Si Lazarus naman at saka si Abraham kakilala nila yung rich man. In fact, nasa lineage po ni Abraham ang rich man. Kasi sinabi niya, Father Abraham. Sumagot naman si Abraham, Son. Okay? So malinaw na itong kwentong ito ay nangyari bago pa man namatay si rich man Lazarus. Silang tatlo kasama si Abraham ay magkakakilala. Okay? I don't know kung ano po ang inyong explanation dyan, kasi ang iba po ay naniniwala na ang Luke 16 ay parable. Wala pong parable na nagme-mention ng totoong pangalan. Lagi po dyan paghahaling tulad. Kasi pag sinabi pong parable means putting beside the real thing. Yun po ang parable. Itinatapat ang isang statement sa tabi ng tunay na kahulugan. Therefore, hell mentioned in Luke 16:19 to 32 is a literal place of torment with 3 partitions, and it's clearly located in the heart of the earth, and these are the 3 chambers of hell
according to Proverbs 7:27. Ngayon, isa-isahin po natin. Luke 16:23. And in hell he lift up his eyes, being in torment, and said, Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ngayon, nung namatay po ang mayaman, namatay din si Lazarus. Pero pagkagising po ng mayaman, nandun na po siya sa hell na may torment ng apoy. Pero nung gumising siya doon, meron siyang nakita sa malayo, afar off, and Lazarus in his bosom, Abraham. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and said Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Meron pong apoy, pero hindi po ito dagat-dagatang apoy. Flame. Okay? Alam niyo po ba na meron pong lowest hell, at saka upper hell, at saka middle, lower, low, lower, lowest hell. Kaya tama po na nung tumingin siya sa bandang itaas, ay nakita niya si Abraham and Lazarus nandoon sa low hell. Sila po ng rich man na mga walang pananampalataya ay nasa lowest hell. Ngayon, ang problema, meron pong pumapagitna. Ang atin pong mundo ay spare. Sa gitna po ng spare na mundo ay merong core, ball of fire. Pero, meron pong inner core at saka outer core. Kaya maging po ang science ay nag-a-agree na merong 3 divisions ang impyerno. Yung inner core at saka outer core. In fact, sabi nga ng science, mayroon pang the inner of the inner core. Kung totoo man yon. Pero ang katotohanan na meron pong 3 bahagi ang underworld, which speaks of hell, ay sapat na para mapatunayan na tama ang inner core at saka outer core. Ang sagot po ni Abraham, Abraham said, Son, magkakilala po sila, remember thou that in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted. Magkasama po silang dalawa, and thou art tormented. And beside all this, between us, in you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from thence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Alam niyo po, paano ko nalaman na itong location ng rich man at saka ni Abraham and Lazarus ay magkakatabi lang? Kasi sabi po dyan, beside all this, between us. Okay? Yung word po na between us, meron lang namamagitan na great gulf fix. Eh, sabi ng iba, yan pastor ay atmosphere. Yung paradise na tinutukoy ng rich man ay third heaven. Mali. Kasi kung atmosphere yan, ibig sabihin itinapon yung mga fallen angels na Jude 1:6 sa atmosphere. Kasi yun yung great gulf fix. Eh, hindi atmosphere, hindi naman impyerno ang atmosphere. Pagdating po sa 2 Peter chapter 2 verse 4, yung bottomless pit na yon na chain under darkness ay tinawag na hell. Kaya talagang nandun yun sa inner core. Katabi ng inner core, the lower hell. Before ka makarating sa lowest hell, dadaan ka sa lower hell. At sa itaas ng lower hell, low hell. 3 degree po yun. Low, lower, lowest. High, higher, highest. Di ba? So, mahalaga po yan, mga kapatid. Then he said, I pray thee therefore. Verse 27 po tayo. Father, that thou wouldest send him to my father's house. Pinag-uusapan na nila ngayon yung nabubuhay pa. Tinapon ninyo. For I have 5 brethren. Dito yan sa crust. Sa mundong ibabaw.
For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they should come into this place of torment. Saan yung into? Sa baba nga po. Yun po ay sa inner core. Abraham said unto him, they have Moses and the prophet. Maliwanag na itong storyang ito, patay na si Abraham, pero buhay pa si Moses. And the prophets. And the prophets, let them hear them. And he said, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, maliwanag na underworld, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses, buhay pa si Moses, and the prophets, neither will they persuaded through one rose from the dead. Ngayon, maliwanag po yan na yung Luke 16 na 3 divisions and partitions or chambers of death ay nag-i-exist. Hanggang sa panahon ni Jesus Christ, hanggang sa panahon natin, at itatapon lang itong entire 3 partitions na ito sa lake of fire kapag dumating na po ang Great White Throne Judgment after the second resurrection, after the 1,000 years, after the Gog and Magog. Kaya I don't know kung mag-a-agree pa kayo o hindi. Our view, ang view ko po ng outer darkness ay ang 3 partition ng literal na impyerno in the heart of earth. Kasi, children of the kingdom, millennial kingdom, namamatay sila 100 years old. The last batch will be in the war of Gog and Magog. Ang kaluluwa nila ay mapupunta sa outer darkness or hell with flame to the faithless children of the kingdom. Yung Matthew 25 naman, judgment seat yun, outside the judgment seat will be thrown to the outer darkness of the same unprofitable, slothful, evil, wicked servant na may kaligtasan. At friend without wedding garment, marriage supper of the Lamb, Satan will be thrown to the bottomless pit, the outer darkness for the friend without wedding garment, to release the demons. Kasabay ng 5th trumpet sa Great Tribulation period. Kaya tama po, outer darkness, outer darkness, outer darkness. Sa lahat ng 3 event, yung outer darkness po ay wala sa loob, kundi nasa labas. Bakit darkness? Itong 3 partition na ito ay naging darkness na sapagkat wala na po yung source of light na paradise na kinaroroonan nila Abraham. Wala na rin pong tubig na nakikita pa yung rich man. Kapagkat itong gitna ay chain under darkness, wala nang yung ray of light na galing sa paradise na rapture na ito sa 3rd heaven. Outer darkness na po lahat ito. 3 partitions ng impyerno after Christ's resurrection. Saan yung verbatim mo dyan, pastor? Analogy po yan. Kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga evidence ng mga talata, meron po yung analogy. So, kailangan alam mo yung iyong eschatology para mapag-compare mo yung mga katotohanan sa bawat events. Okay? Kapag hindi mo yun alam, hindi mo mararating yung ganitong klaseng pag-aaral. Kahit na anong gawin mo. You cannot fully understand the Bible if you don't know your eschatology. It is clear that hell is divided into 3 parts. The Sheol, grave, for the saints, for the Old Testament saints. The Sheol pit, the bottomless pit for the fallen angels in Satan. And the Sheol hell, the hell with flame for the unbeliever. Outer darkness for the faithless, outer darkness for Satan, the friend without wedding garment, and his angels, and outer darkness for the unprofitable servant
after the judgment seat of Christ. These three partitions of hell are the three kinds of outer darkness mentioned in the book of Matthew. Yun po ang ating view. These three outer darkness are temporary abodes of the three different occupants for the 1,000 years. Okay? Matthew 8 verse 12, yung children of the kingdom ay future tense. Sila po ay mapupunta rito. Ang kanilang pag-i-exist dito sa hell with flame ay nasa 900 years lang. Mas mababa kaysa sa unprofitable servant kasi judgment seat pa lang maitatapon na sila doon. Yung time frame po mga kapatid, pag inaral ninyo sa eschatology, ang time frame po sa baba ay 7 years. Sa itaas ay 3.5 years judgment seat. 3.5 years marriage supper of the Lamb, war in heaven. Ba't ang tagal, pastor? 3.5 years, 3.5 years. 1,000 years is one day in the Lord. Alam mo ba na pagkasama mo ang Panginoon, yung counting ng time ay nag-iiba. Kasi para sa tao, 1,000 years, para sa Diyos, one day. Okay? You can know about that more kapag inaral nyo po yung half-hour silence in heaven. Kung ano pong ibig sabihin nun. Yung kalahating oras na katahimikan sa langit. Okay? So, bigyan ko po kayo ng trivia. Kung ano po ang ibig sabihin ng kalahating oras na silent sa langit. Okay? Matthew 22:13 is the enemy of the faith, that is Satan. Siya po yung red wedding garment na itatapon sa bottomless pit or outer darkness for Satan and his angels. Palalabasin niya nga po kasabay niyan. Yan po ay war in heaven. Sabay niyan, itatapon siya, palalabasin niya yung mga demons na nakakulong po sa bottomless pit. Matthew 25:30, ang unprofitable servant naman, itatapon po after na siya ay mapalo doon sa judgment seat dahil sa mga kalokohan na kanyang ginawa pagkatapos na siya ay maligtas. Hindi siya kapakipakinabang o hindi man lang napakinabangan sa gawain ng Panginoon. Itatapon po siya sa outer darkness. Magsimula po sa Christ's resurrection until the rapture. Kung sino man, listen to me very carefully, napakahalaga po nito. Kung sino man ang namatay after Christ's resurrection hanggang sa rapture, yun ay kasama sa judgment seat of Christ. Pero yung mga namatay from the Old Testament hanggang sa panahon ng Christ's resurrection, kasama yung believing thief, ay hindi po kasali sa judgment seat. Bakit po? Kasi nagkaroon na po sila ng judgment at nagbigay na ang Panginoon ng gifts or reward sa mga Old Testament saints. Kasama na po si John the Baptist, yung pinakalas na candidate na kasama po sa Christ's resurrection, the precedent resurrection, or the resurrection that comes with Jesus, yung believing thief. Kaya pagdating po sa judgment seat, hindi nakasama yung believing thief. After that, yung mga disciples na naiwan, after Matthew 27, ay kasali na sa judgment seat of Christ. Ang tawag po dyan ay transition of law and grace. Yung transition po
ng fulfillment ng grace into the fullness ay ang resurrection ng Panginoong Hesus. So sana po mga kapatid, may consider ninyo itong mga pag-aaral na ito. Kung ikaw ay baguhan pa lamang, maaring yung mga sinasabi ko ay hindi mo talagang sure. But if you know your eschatology, and you are already a matured Christian, magkakaroon ka ng maraming trivia. At masarap po mag-aral ng salita ng Diyos. So as I close, uulitin ko po ang aking view about outer darkness. Baka po kasi darating ang panahon na ikakat nyo itong aking video, puputol-putulin nyo para gamitin laban sa atin, maging accusation. Kasi ganun po ang ginagawa ng mga kalaban ng katotohanan. Kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, you will welcome School of Ideas for you to learn more in the Word of God. Pero kung yung gusto mo lang ipaglaban yung denominational truth na alam mo, yun ang gagawin mo, icha-chop-chop mo. Pero ganun pa man, buhay mo yan at kalayaan mo yan, bahala na ang Panginoon sa'yo. Ang tatlong outer darkness po, para sa akin, ito po yung tatlong partitions ng impyerno or underworld. Sapagkat magkakaiba po ang subject or occupants ng underworld. Dito ang mga walang pananampalataya, unsaved, unbeliever. Dito po ang mga fallen angels, Jude 1:6, 2 Peter 2 verse 4, and Satan. Dito po itinapon si Satan sa bottomless pit. Dito naman po sa kabila ay ang mga ligtas. Bago po umakyat si Jesus Christ, dumaan po siya sa heart of the earth for 3 days and 3 nights. Kinuha niya yung mga Old Testament saints at dinala po sa third heaven, kasama ang paradise na kanilang habitat. Kaya ngayon, yung lugar na ito, na pinanggalingan po ng paradise or Abraham's bosom, ay empty na and full of darkness, but the space is still there. Paano ko po nalaman? Ibabalik ko po ulit kayo sa Revelation 20 verse 13. Tapos, aatras ka sa pag-aaral, Revelation 20 verse 7 to 10. Revelation 20 verse 7 to 10, yung laman ng bottomless pit na si Satanas, lumabas na. Nakipaglaban sa Gog and Magog, itinapon sa lake of fire. Pinaulanan ng apoy ang rebellious children of the kingdom, the last batch. At sila po ay matutunaw sa apoy, ang kanilang katawan ay matutunaw sa apoy, ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa outer darkness na may apoy. Wala nang laman yung sa gitna. Pero yung dalawang partition may laman pa. Ito yung sinasabi ng Revelation 20 verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. Dalawang partition yung inilabas sa Revelation 20 verse 13. Sino man, whosoever was not found written in the book of life, dito sa dalawang grupo, ay itatapon sa lake of fire. Yung galing po dito sa lugar ng rich man, ay mare-resurrect tapos itatapon sa lake of fire kasi hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Etong mga unfaithful na umiyak ng 1,007 years plus 3.5 days, papahiran ng mga luha, makakapasok sa eternity. Pero pagdating po sa eternity, wala silang access to the New Jerusalem kasi wala silang crown. Hindi sila kasama sa royalty. Yan po ang ating view. If you don't agree with that, you are accountable sa pagbibigay ng iyong pananaw. At malaya ho tayo mga kapatid. Malaya ho tayo magturo. Dito po sa social media, ay napakarami nagtuturo. Pero kaya nga kailangan
na alam mo kung papaano nila inaaral at alam mo rin kung ano ang iyong stand kapag nakikinig ka sa mga nagtuturo. So mahalaga po na nadadagdagan ang ating kaalaman sa araw-araw na tayo po'y nagbabasa ng ating Bible. Sana nakatulong po sa inyo ang ating pag-aaral ngayong gabi. Sa muli, ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Ako po ay nagpupuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan para sa atin. Tayo po ay manalangin, amang banal na kilang Diyos. Ibinabalik na po namin ang kapurihan at pasasalamat sa inyong pangalan. Maraming salamat ngayong gabi sapagkat kayo po ay nanguna sa amin. Dalangin ko na maging kagamit-gamit po ang live broadcast na ito. Makatulong sa maraming mananampalataya na naghahanap ng malalim na katotohanan at pag-aaral sa inyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po manguna sa amin, magpala sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po at maraming salamat. God bless sa ating lahat.